Meron tayong nakita na article. Galing dito sa Abante, TNT Tunay na Tablodista. Sabi po dito mga kababayan, BP Sara seryosong pinag-isipan or pinag-iisipan tumakbo ng pagkapangulo sa darating na 2028 yan mga kababayan. So ngayon, bakit niya napag-isipan na tumakbo sa pagka-presidente mga kababayan sa darating na 2028 presidential election? So ito yan, sabi po dito, yan, inihayag ni Vice President Sara Duterte na seryoso umano niyang pinag-isipan na tumakbo sa 2028 presidential election. Ibinahagi ni Duterte sa panayam ng Frontline Pilipinas na ang desisyon niyang ito ay nakabatay sa mga kinakailangan ng bansa. Yan po yung sabi ni Duterte mga kababayan. Ngayon lang ako nakakita na yung Vice Presidente na hindi maipaliwanag kung saan napunta ang pera ng taong bayan at hindi masagot yung mga mahahalagang issue at tahimik kapag ka binobomba yung winawater cannon, yung mga kasundaluhan natin sa West Philippine Sea, nagbabalak pa pala na tumakbo at maging ina ng mamamayang Pilipino. So paano ka magiging ina kung tahimik ka kapag ka inaapi yung mga anak mo? Diba? At binubuli. So ngayon, sabi pa dito mga kababayan, ito daw yung sabi ni Sara Duterte, I'm seriously considering running in the 2028 presidential election dahil sa mga nakikita natin sa bayan natin na dapat ayusin, dapat baguhin. Kailangan maging competitive tayo sa mga kapitbahay natin dito sa ating region o rehiyon. Hindi lang sa buong region, kundi sa buong mundo. Dagdag pa ni Sara Duterte. Eto mga kababayan nyo, nakakatawa dito eh. Gusto niyang baguhin yung Pilipinas, gusto niyang ayusin yung Pilipinas. Pero isa siya sa mga dahilan mga kababayan kung bakit ang Pilipinas ngayon ay nalulugbok. Bakit mga kababayan? Kasi unang-una, yung perang pinaghirapan ng mamamayang Pilipino na itinatanong sa kanya kung saan napunta, hindi niya maipaliwanag. Tapos, bigla tayo makakarinig na ganito mga kababayan na gusto niyang baguhin ang Pilipinas kaya siya tumatakbo sa pagka-presidente. Alam niyo mga kababayan, hindi naman kasi sagot yung pagtakbo mo bilang presidente para mabago ang Pilipinas. Ang sagot kasi dyan mga kababayan, dapat ipaliwanag niya kung saan napunta ang pera ng mamamayang Pilipino or kung nagamit man nila sa pansarili po nilang kapakanan, dapat ibalik nila yan sa kaban ng bayan para naman sa ganon magamit sa ibang mga bagay na makakatulong para umunlad ang bansang Pilipinas. Kaso nga lang ang problema pagka tinatanong sila, hindi nila alam mga kababayan kung saan napunta ang pera ng mamamayan. At saka ang isa pa dyan, di ba naging sekretary siya ng DepEd? Ano ba ang nangyari sa DepEd mga kababayan? Simpleng departamento na nga lang yung hinawakan niya. Hindi niya pa napaunlad. So paano niya pauunlarin ang bansang Pilipinas mga kababayan kung etong simpleng DepEd, ano po, Department of Education, na dapat nabago niya kung talagang intention niya na paunlarin ang bansang Pilipinas, dapat nabago man lang niya or napaunlad man lang niya bago niya iwanan etong Department of Education. Pero mga kababayan, ano ba ang nangyari sa Department of Education nung panahon ni Sara Duterte? Ito, sabi nga dito, ito po ay September 1, 2024 mga kababayan. Sabi po dito, ayan, DepEd sa ilalim ni BP Sara Duterte sablay. Ayon daw mga kababayan sa COA 2023 audit. So ngayon, basahin po natin. So baka sabihin ng iba, fake news tayo. Ito, ayan, sabi dito, hindi lang umano mga estudyante ang bagsak sa ilalim ng pamumuno ni Vice President Sara Duterte sa Department of Education or itong DepEd noong 2023. Ayon sa Commission on Audit, COA, bagsak din umano ang mga ahensya sa pagpapatupad ng mga pangunahing target nito tulad ng pamamahagi ng mga gamit pang edukasyon, pagbili ng libro, pagkuha ng mga guro, pagpapatayo ng mga silid-aralan, at maging sa school basis feeding program. Ayan no, simpleng gawain na nga lang mga kababayan. Simpleng pagpapaunlad na nga lang sa DepEd, bagsak pa. So paano mo pauunlarin ang bansang Pilipinas? So bago natin ituloy yan mga kababayan, baka sabihin ng iba, nagbase lang tayo dun sa article. So ngayon may nakita tayong balita patungkol dyan. Panoorin muna natin and then bago natin to balikan. Kasi mga kababayan, etong DepEd talaga sablay nung 2023 sa ilalim ng pamumuno nitong si Sara Duterte. Marami mga dapat gawin sa DepEd na hindi po nagawa.
na naging dahilan para bumagsak mga kababayan hindi lang yung mga estudyante, kung hindi mga kababayan yung buong departamento ng DepEd nung panahon na si Sara ang Secretary of DepEd. So ngayon, eto panoorin natin. Etong mismong interview ni Sara Duterte kasi baka sabihin ng iba, gumagawa lang tayo ng kwento. So eto yan. Sa ibang balita, seryosong pinag-iisipan daw ni Vice President Sara Duterte na tumakbo sa pagkapangulo sa 2028. Sinabi yan ng bise sa kanyang News 5 exclusive interview. Nasa frontline ng balitang yan. Sabi ni Kevin Road, Boss Jake, one squad, what's up? Baka mauna pa yung plunder. Kaya nga, diba mga kababayan, alam nyo maraming bagahe si Vice President Sara Duterte. Kaya nga, sa dami ng mga nangyayaring issue ngayon, sunod-sunod yung mga rally, dahil may mga rally nga na gusto na siyang ipa-impeach, dapat yun yung sinasagot niya mga kababayan. Kaso mas inuna pa niyang sagutin yung binabalak niyang pagtakbo kasi kailangan daw siya ng Pilipinas. Meron bang taong kailangan ng Pilipinas na mismong ang mamamayan ng Pilipinas ang gustong magpa-impeach sa'yo? Diba mga kababayan, ipagpatuloy pa natin. Ang aming Mindanao correspondent na si Bril Montalvo. Sa unang pagkakataon ngayong taon, eksklusibong humarap sa News 5 si Vice President Sara Duterte matapos ang kanyang dinaluhang private event sa Panabo City, Davao del Norte kaninang umaga. Pero si VP Sara tila ilag sa issue ng isinusulong na impeachment laban sa kanya. Kita niya mga kababayan, kasi ilang beses tinatanong sa kanya yan Ilang beses tinatanong sa kanya kung ano ba masasabi niya dun po sa mga issue, lalo na yung impeachment mga kababayan, na isinusulong po para matanggal na siya sa pagka-vice presidente. Kasi nga, hindi maipaliwanag kung saan nadala or kung saan napunta ang pera ng taong bayan. Ngayon mga kababayan, hindi niya sinasagot yon. At ang ginawa niya dito mga kababayan, mas ipinaliwanag niya yung dahilan kung bakit maaga pa lang, hindi pa nga dapat pinag-uusapan, in-announce na niya agad, natatakbo na siya sa pagka-presidente. Alam niyo mga kababayan, lagi nilang sinasabi, pino-political persecution sila. Lagi nilang sinasabi, ginigipit. Pero mga kababayan, sa ginagawa nila ngayon sa administrasyon ni PBBM, pamumulitika yung ginagawa po nila. Dahil una pa lamang nag-announce na si Sara Duterte na gusto niyang tumakbo sa pagka-presidente sa darating na 2028. At yung mga tao na inaakusahan nila na gani daw at nag-aabang daw sa kapangyarihan at gustong maging presidente, wala namang inia-announce na maaga pa lang na gustong tumakbo sa pagka-presidente. At tanging sila lang mga kababayan, yung bukod tangi na nagsabi na nagpahayag agad na gustong tumakbo sa 2028. Diba napakaaga pa? Sinasabi ni Sara Duterte mismo yan, napakaaga pang pag-usapan, pero siya na mismo mga kababayan ang nagsabi na gusto niyang tumakbo sa 2028. Kinain niya yung sinabi niya. Ano pa, ipagpatuloy pa natin. Tulong mo na sa bayan yan. Pag nagsalita ako, magkakagulo ang bayan. Pero sa tanong kung tatakbo ba siya sa pagkapangulo sa 2028, I'm seriously considering running in the 2028 presidential elections dahil sa mga nakikita natin sa bayan natin na dapat ayusin, dapat baguhin, kailangan maging competitive tayo sa mga kapitbahay natin dito sa ating region at hindi lang sa region kundi sa buong mundo. Bagamat hindi makapagbibigay ng medical at burial assistance. Kita nyo mga kababayan, marami daw siyang dapat ayusin, kailangan daw maging competitive. Ano po, yung ating mga region mga kababayan, and then dun sa mga kalapit bansa natin. Ibig sabihin mga kababayan, kailangan ang mangyayari dyan, pag naging presidente siya, ang una niyang yayakapin dyan, yung mga kaalyado, yung mga gusto nilang maging kaalyadong bansa. Katulad mga kababayan, ng China. Magbabalik loob si Sara Duterte sa China at bibit-bitin na naman ng Pilipinas mga kababayan sa China. So ngayon, yung gustong maging kaibigan ng ating vice-presidenteng bansa, yung bansa na may lihim na pagnanasa sa mga teritoryo po natin. Kaya nga mga kababayan, eto ba, napakaaga pa Napakaaga pa yung pag-a-announce niya na gusto niyang tumakbo sa pagka-presidente. Pero kapag tinanong mo mga kababayan about sa issue ng Republika ng Pilipinas, sa mga teritoryo ng Pilipinas, walang maisagot, tahimik, tikom ang bibig, no comment, tapos gustong tumakbo sa pagka-presidente. Gaya nga ng sabi ko sa inyo kanina mga kababayan, paano ka magiging ina
ng buong mamamayang Pilipino kung mismong tahimik ka kapag ka binubuli yung mga anak mo sa sarili mong bakuran. 'Di ba? Mga kababayan, tapos ang pinapahalagahan mo yung nambuli sa anak mo kaysa yung anak mo na binuli. Yan nga mga kababayan yung mahirap diyan. Kaya nga kung titingnan nyo, lagi nilang idinidiin, lagi sila nagpapaawa sa publiko, sabi po nila, pinupolitika lang sila. Kaya po sila pinag-iinitan. Pero definitely mga kababayan, sila pala ang namumulitika kasi maaga pa lang nag-a-announce na. Ano pa, ipagpatuloy pa natin. Ang OVP dahil sa budget cut, tuloy naman daw ang iba pa nilang proyekto. Kahit pa may ilang OVP satellite offices ang nagsara. Meron sa kanila ang mga lumipat ng opisina dahil meron kaming budget cut sa lease allowed para sa isang lugar. Yung mga iba na hindi pasok sa limit namin sa pagbayad ng upa ay lumipat ng mga offices. Sa kabila ng budget cuts, patuloy pa rin daw ang Office of the Vice President sa kanilang trabaho. Saka take note mga kababayan si former VP Lenny, hindi naman sa kinukumpara ko kay Sara, pero si former VP Lenny mga kababayan, nung panahon ng Duterte administration, kahit iniipit, ginigipit sa pondo, kahit maliit lang yung pondo na ibinibigay sa kanyang departamento, sa kanyang opisina, mga kababayan, wala namang reklamo. Nakakapagpatayo pa nga ng mga paaralan, ng mga eskwelahan. Samantalang etong ating Vice Presidente hindi pa ipagpasalamat na merong ang 700 million mahigit na budget. Dapat nga mga kababayan, ipinagpapasalamat pa niya yan. Ang problema kasi mga kababayan, puro reklamo, tapos puro ang sinasabi, hindi sila makakatulong sa tao or yung kanilang pagtulong sa mga mamamayang Pilipino, limitado kasi maliit lang yung budget. Alam niyo kung talagang intentionally, yung pagtulong mga kababayan ng ating Vice Presidente sa mamamayang Pilipino at intentionally yung pagganap niya sa kanyang trabaho, wala nang reklamo. Maliit man yung budget or malaki, magagampanan mo yung trabaho mo. Ang mahalaga, yung pera or yung budget na ipinagkaloob sa iyong opisina, maitulong mo lahat sa mga kababayan nating Pilipino, hindi yung mapupunta sa bulsa mo. Ang problema kasi mga kababayan, pag maliit ang budget, ang dami ng reklamo. Pero kapag malaki yung budget at nagkaroon pa ng confidential funds at nagkabukingan kung saan ginamit at hindi maipaliwanag, may reklamo din. Kaya nga mga kababayan, dapat yung mga ganitong klase ng politiko hindi na ibinabalik sa posisyon yan kasi unang-una walang backup na paraan kapag maliit yung budget at puro reklamo lang. Diba, ipagpatuloy pa natin. Nagpaabot na rin daw si VP Sara ng mensahe sa mga bagong leader ng Amerika, partikular sa kanyang counterpart na si US Vice President J.D. Vance bilang bahagi ng pagpapalakas ng diplomatic ties ng dalawang bansa. Sa huli, sinabi ni VP Sara na imbis na politika, sana raw ay mas pagtuunan ng pansin ng gobyerno ang mas marami pang problema. Napakalaki ng problema natin sa bayan, mahal ang presyo ng bigas, mahal ang presyo ng pagkain, patuloy na tumataas ang presyo ng mga bilihin. Yun ang una nating tutukan dahil yun din ang unang pangangailangan ng ating mga kababayan. Kaya siya kung ganyan din lang naman, Vice President Sara Duterte, ilabas mo na si Mary Grace Piatos. Kung ganyan din lang naman, bakit hindi nyo na ilabas sina Fernando Tempura at kung sino-sino pa mga nakapirma doon sa mga resibo na ginamit ninyo para naman sa ganun maibalik na yung pera ng taong bayan at maitulong sa mga kababayang Pilipino po natin. Alam mo pala, napakataas ng inflation dito sa ating bansa, napakamahal ng mga bilihin. Diba saglit na magreklamo, dapat gumagawa ka ng paraan, humahanap ka ng solusyon para makatulong ka at malaman mo kung paano mo mapapababa yung presyo ng bilihin. Hindi yung maaga pa lang, nag-a-announce ka na, natatakbo ka sa pagka-presidente. Wala ka pang solid na nagagawa dito sa ating bansa. Wala ka pang solid na proyekto na tatatak sa isipan ng taong bayan na maipagmamalaki mong sayo. Yun ngang DepEd, mga kababayan, na nagkaroon ng malaking budget nung panahon ni Sara Duterte, hindi nga niya napaunlad. Tapos ngayon, sasabihin mo, wag mamuliti ka. Kayo nga yung namumuliti ka kasi unang-una, napakaaga pa lang nag-a-announce ka na, natatakbo ka sa pagka-presidente. Tapos yung mga troll mo, todo ang bakbak dun sa mga tao na nagtatrabaho
at hindi naman nagsasalita publicly na gusto nilang tumakbo sa pagka-presidente. Diba mga kababayan, ipagpatuloy pa natin. Magkaisa, magmahalan. Nagbabalita mula sa frontline, Bril Montalvo. Ano yung sabi ni Vice President? Magkaisa daw, magmahalan. Balita mula sa frontline, Bril Montalvo. Wait lang, ulitin natin ng konti. Magkaisa daw, magmahalan. Region, at hindi lang sa region, kundi sa buong mundo. Bagamat hindi makapagbibigay ng medical at burial assistance ang OVP dahil sa budget cut, tuloy naman daw ang iba pa nilang proyekto. Tandaan nyo mga kababayan na magkaisa daw at magmahalan, sabi ng ating Vice President. Kahit pa may ilang OVP satellite offices ang nagsara. Meron sa kanila ang mga lumipat ng opisina dahil meron kaming budget cut sa lease allowed para sa isang lugar. Yung mga iba na hindi pasok sa limit namin sa pagbayad ng upa ay lumipat ng mga offices. Sa kabila ng budget cuts, patuloy pa rin daw ang Office of the Vice President sa kanilang trabaho. Nagpaabot na rin daw si VP Sara ng mensahe sa mga bagong leader ng Amerika, particular sa kanyang counterpart na si US Vice President J.D. Vance bilang bahagi ng pagpapalakas ng diplomatic ties ng dalawang bansa. Sa huli, sinabi ni VP Sara na imbis na politika, sana raw ay mas pagtuunan ng pansin ng gobyerno ang mas marami pang problema. Napakalaki ng problema natin sa bayan, mahal ang presyo ng bigas, mahal ang presyo ng pagkain, patuloy na tumataas ang presyo ng mga bilihin. Yun ang una nating tutukan dahil yun din ang unang pangangailangan ng ating mga kababayan. Kaya magkaisa, magmahalan. Kita nyo mga kababayan, magkaisa at magmahalan. Yan naman ang gusto ni Presidente Marcos Ang tanong, gusto nyo rin ba yan? Kasi mga kababayan, kung talagang intention yung pagkakaisa, yan ay pinanawagan na rin ng Iglesia ni Cristo. Yung pagkakaisa, kaso pagkatapos nung rally, bumakbak na agad mga kababayan, etong si Digong kasama itong si Ungab at etong si Vic Rodriguez na walang utang na loob mga kababayan. So ngayon, kung titingnan nyo, ginagamit nila yung mga salitang pagkakaisa at pagmamahala na yan after nila gumawa ng maraming gulo dito sa bansang Pilipinas, after nilang pagbanta ng buhay ng presidente, after nilang bastusin ng ama ng presidente, at kung ano-ano pa mga pinaggagawa nila noong nakaraang taon. Kaya nga mga kababayan, yung salita ni Sara Duterte dito, na pagkakaisa, pagmamahalan, hindi po ba parang kaplastika na po yan? Kasi sa kabila po ng mga nangyari, yung mga pagmumura ninyo publicly, ipinahiya ninyo ang Pilipinas sa international community, tapos ngayon sasabihin nyo, pagkailangan nyo ng boto, pagkakaisa at pagmamahalan, inyo na yan. Hindi namin kailangan yan kasi hindi nyo naman ginagawa yan. Diba? Kayo mismo ang nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon ng pagkakawatak-watak at pagkakasira ng pagkakabuklod-buklod dito sa Pilipinas. Dahil kung talagang intention nyo yung pagkakaisa at pagmamahala na yan, dapat noon nyo pa ginawa yan. Diba mga kababayan, dapat hindi sila naghangad ng maaga, ng mataas na posisyon. Dapat naging kontento ka muna, Vice President, sa pagiging VP at hindi nyo hinangad na maging presidente ka agad. Eto, halatado naman na gustong-gustong maging presidente kasi napakaaga pa lang, nag-announce na agad. Diba mga kababayan? So ngayon, eto, balikan natin. Since may balita naman, nakita nyo naman, balikan natin to. Yan, eto. Tuloy natin na itong binabasa natin kanina. Yung pagiging palpak mga kababayan ng pamumuno ni Sara Duterte at pagiging sablay ng DepEd sa ilalim ni Sara Duterte. Ano po? So ngayon, sabi dito, yan. Eto daw. Sa COA report noong Hulyo, sinabi ng COA na nasayang ang pera ng bayan. Nagbabala rin ito ng mga notice of disallowance laban sa mga transaksyong sangkot sa mga irregular, hindi kinakailangan at labis-labis na paggastos. Yan, kaya bumagsak ang DepEd nung panahon ni Sara. Samantala, hirap na hirap ang mga Pilipinong estudyante sa science at math. Bokya ang nakuha ng DepEd sa pagbili at pamamahagi ng mga gamit pang science at saka pang math. Bokya din umano sa pamamahagi ng mga gamit pang textbook
Yan yung sabi dito mga kababayan. So kaya napapag-iwanan ang Pilipinas sa larangan ng edukasyon noong panahon ni Sara Duterte kasi sobra-sobra yung paggamit ng pera. Ginagamit yung pera sa mga bagay na hindi naman mahalaga. Ginagamit yung pera sa mga bagay na hindi naman makakatulong sa mga estudyante para mas matuto pa. Diba mga kababayan? So sabi pa dito, basahin pa natin. Sa planong pag-imprinta at paghahatid ng 8.7 milyong libro sa instructional learning materials noong nakaraang taon, 1.87 million ang naisakatuparan o 22% lang. Yan yung sabi dito, 22% lang. Yun na isakatuparan mga kababayan. Gaano katindi. Mas inuna niya pang pagtuunan yung kanyang libro na wala namang kakwenta-kwenta mga kababayan. Ano po sasabi pa dito? Basahin pa natin. Pagdating naman sa pagkuha ng mga guro, target ng DepEd na punan ang 15,365 na porsyento sa simula ng taon, ngunit 11,023 lang ang nakuha o 72% lang mga kababayan. Biruin nyo 15,000 yung target mahigit na mga guro ang dapat makukuha sa panahon ni Sara. Kaso 11,000 lang mga kababayan yung kanilang nakuha, tapos gusto mo maging presidente ng Pilipinas, sa DepEd pa nga lang sablay ka na. Paano pa pagka presidente ka na ng Pilipinas, di ba? Sabi pa dito mga kababayan, ayon sa 2023 DepEd Performance Indicator, 12,281 ang nabagong silid-aralan. Ang naitayo o 74% ng target na 16,557 sa ilalim ng Basic Education Facilities Fund o itong tinatawag na BEFF. Ayan o, kita nyo mga kababayan ha, 12,281 yung target na dapat na ipatayo sa panahon ni Sara. Kaso ang naipatayo lang mga kababayan, tawag dito, hindi pala, 12,281 yung naipatayo, pero yung target na dapat ay maipapatayo mga kababayan, nasa 16,557. Kita nyo, ang laki ng sablay, di ba mga kababayan? Tapos gusto pa maging presidente ng Republika ng Pilipinas. Sabi pa dito, tuloy pa natin, kahit may sapat na pondo para sa mga school basis feeding program, SBFP, 5.33 million lang sa mga estudyante ang nakinabang sa programa o 77% lang ng target na 6.94 million dahil sa mga aberya sa procurement at pagkaanantala, pinatikos din ng mga auditor ang umano'y kabiguan ng DepEd na makompleto ang DepEd Enterprise Resources Planning System o itong tinatawag na DERPS. Kahit na lumagpas na sa 1 billion ang mga bayad sa Procurement Services Department of Budget and Management o itong PS, DBM mga kababayan. Kita nyo kung gaano kapalpak itong pamumuno ni Sara Duterte. Kita nyo yung target dito mga kababayan. Sa feeding program pa nga lang, sablay na. Diba yung target nila, 6.94 million. Dapat yung makikinabang. Kaso nga lang ang problema, 5.33 million lang yung nakinabang mga kababayan. So sabi pa dito, basahin pa natin. Iisa-isahin natin mga kababayan yung kapalpakan niya nung siya ay sekretary pa lamang ng DepEd. Kasi baka akala nung iba, especially yung mga taga-suporta ni Sara Duterte, napakarami nang nagawa ng kanilang vice-presidente. Ano po, at bagay na bagay, fit na fit, maging presidente ng Republika ng Pilipinas. Kasi napakaaga pa kasi, mga kababayan, yung kanilang pamumulitika. Ano po, so sabi pa dito, ang DepEd computerization program or etong DCP para sa mga estudyante at guro ay nag-ulat ng nakapanlulumong budget utilization rate na 50.07% na wala anumang naisakatuparan para sa fiscal year 2023. Eh ano? 'Di ba mga kababayan, kasi nga yung mga computer, kung makikita nyo naman noong nakaraang taon, malimit ba ibalita yan? Yung mga computer halos mabulok na lang dun sa pinag-iistakan mga kababayan at hindi na ipapamigay
sa mga estudyante at mga guro. Ibig sabihin, inaamag na yung mga computer at hindi man lang napapakinabangan ng ating mga guro at ating mga estudyante. Kaya nga kung titingnan nyo, sabi dito, nakakapanlumo kasi walang naisakatuparan noong fiscal year 2023. Tapos akala nyo naman, nung nagbitaw itong si Sara Duterte sa DepEd, akala nyo naman na napakarami ng nagawa at masyadong ginigipit kaya siya nawala sa Department of Education. Hindi ninyo alam, ganito katindi yung kapalpakan niya, mga kababayan, nung siya ay sekretary ng DepEd. Ano po sasabi pa dito? Ang Last Mile School Program, o itong tinatawag na LMSP, para sa mga liblib na lugar, ay naharap din sa malalaking problema dahil 76 sa 98 na pasilidad ang naiulat na hindi pa tapos kahit na nabayaran na ang mga mobilization fees na umabot sa 211.23 million. Pakatindi ng korupsyon. Diba? Sabi pa dito, sa kabuuan, sinabi ng COA na ang DepEd sa ilalim ni VP Sara Duterte ay hindi nagamit ng maayos sa mga pondo, nagsayang ng pera, lumabag sa mga proseso ng procurement at hindi nagawang pilitin ang mga supplier na sumunod sa mga detalye at target ng paghahatid ayon sa mga state auditor, mga kababayan. Ang maliwanag, sinasabi dito nag-aksaya ng pera nung si Sara Duterte ang sekretary ng DepEd. Nag-aksaya ng pera ng mamamayan at hindi nasunod yung mga gustong mangyari sa ikagaganda ng Department of Education, tapos may lakas ng loob na mag-announce, mga kababayan, na gusto niyan tumakbo na presidente ng Republika ng Pilipinas. Dito pa nga lang sablay na. Paano pa pag buong Pilipinas na yung hawak mo? Di malalagay lang sa alanganin at kay hiyan di umano ang bansang Pilipinas. Maliwanag naman, baka sabihin ng iba, fake news yung binabasa natin, galing po yan sa Abante. Una sa balita, ipinost po yan September 1, 2024. Kita nyo, mga kababayan, etong anong ito, DepEd sa ilalim ni VP Sara Duterte sablay. Ayon sa COA, audit ng COA, 2023 yan. Mga kababayan, tapos ngayon, gusto ng mga taga-suporta niya na maging presidente pa. Etong si Sara Duterte at nag-announce ng napakaaga. Tapos alam niyo yung pinakamasakla pa dito, mga kababayan? Alam niyo yung pinakamasakla pa dito? Yung simpleng pamimigay ng Nutriban. Yun na nga lang simpleng pamimigay ng Nutriban, hinayaan pa nilang pamahay ng insekto at bulukin, amagin. Yung mga Nutriban na dapat nakakain ng mga estudyante, ng mga mag-aaral po natin. Yun na nga lang, simpleng yun, hindi pa nila nagawa ng maayos. Kaya nga napakalaki ng sablay ng Department of Education nung panahon ni Sara Duterte. Buti na nga lang, magaling yung napaupo ngayon at napapalit sa kanya. Ano po? So ngayon, mga kababayan, kayo, ano po ang masasabi nyo? Hingil dito, mga kababayan, sa kapalpakan ng ating Vice Presidente nung panahon na siya ang sekretary ng DepEd, tapos ngayon, nagsasalita sa harap natin na parang walang nangyari at sinasabi, mga kababayan, na kaya daw siya tumatakbo sa pagka-presidente ay dahil daw gusto niya na ayusin ang Pilipinas at maging competitive daw ang bansang Pilipinas. So comment below na lamang po, mga kababayan, kung ano po ang masasabi ninyo, at opinion ninyo, hingil po dito sa mga pinagsasasabi ng ating Vice Presidente na napakaaga pa ng kanyang pangangampanya at kanyang pag-a-announce na siya ay tatakbo sa pagka-presidente sa darating na 2028.